Mag-iingat ka na kuya, parang lapitin ka ng disgrasya. Tingnan mo, naputulan ka na. Tapos ganyan na naman nangyari sa paa mo. Ingatan mo yung sarili mo, no? Mag-iingat ka kasi paano pag naputol na naman yung paa mo? Kaya nagpapasalam po sa asawa ko na hindi ako yung buhat kahit ganito po. Kaya di ako kumain, basta ko kakain yung mga anak ko. Kaya gutom na ako, tinitis ko. Kaming dalawa, kape lang. Kape lang ang kinakain niyo. Tinitis ko po lang. Mahirap po ganito po lahat. Minsan na, di na po kakain, tinitis ko po, ang gutom ko. Hello po ate. Kumusta po? Tulad po kayo, Daddy Frankie. Sige, okay lang. Kumusta kayo dyan? Ako, sir. Anong pangalan mo ate? Evangeline Fernandez po, sir. Ito bahay nyo? Makikitira lang po kami, Daddy Frankie. Kanino bahay yan? Kay mother po. Tuloy po kayo. Nakita ko kasi yung panawagan mo. Opo, sir. Pwede pumasok? Tuloy po kayo, sir. Ipasok yun na i-check. Okay lang. Hello po. Kumusta kayo dito? Okay lang po, sir. Ano nangyari kay sir? Nakurinti po siya. Kailan? Noong 2019. Bali, 6 years na pong ganyan. Naputol yung kamay niya. Tapos yung bungo po niya, wala na po yan. Wala na dito po, sir. Ay, ganun. Tapos kumuha po sila ng pangtakip-takip para po matakpan yung opera ko niya. Malaki po hanggang sakit po niya, sir. Kumuha ng laman, itakip saan? Dito po niya sa bumbungan po niya. Kasi pag di daw tatakpan, misa lang untog po, mamamatay na po siya. Ay, bakit mamamatay? Wala na pong support po. Wala na iskal po. Wala na yung bungo. Bakit? Paano nangyarit na wala yung bungo? Nakurinti po. Kurente po. Nasunog po yung Sunog po. Oh? Ako noong 2000. Sa pagkakuryente, natanggal yung dalawang kamay, naputol. Opo, isang buwan. Nabulok po, sir. Nabulok, kaya pinutol na. Tapos pati yung bungo, natanggal din. Opo. Anong pangalan ni sir? Ronald Fernandez po. Ronald Fernandez. Ilang taon ka na po? 30. Ano trabaho mo? Ba't ka na kuryente? Contraction lang po. Okay, sir. Sige, okay lang. Paano ka na kuryente? Sa trabaho lang. Sa trabaho, na kuryente ka. May tinatas kami ng bakal po. Nung naka-on sa quarantine. Umabot sa kuryente, yung tinaas nyong bakal, umabot sa wire ng kuryente, kaya ka na kuryente. Dalawa kami siya na quarantine. Ano nangyari doon sa kasama mo isa? Nabutas lang dito po. Sa leaks niya po. Bali, ikaw ang napuruhan. 3 buwan kami sa Region 1. 3 buwan tapos 3 linggo sa Region 1. Bago ka nakalabas. Opo. Maswerte ka pa rin, nabuhay ka. Hindi ka napuruhan, no? Opo. Tapos yung pumunta ako sa bahay namin, humingi ako ng tulong na pagkain-kain namin sa ate ko. Nadisgrasya po ako na naman. Kaming makain, sir. Bakit ka na-disgrasya? Sa bike po. Sa bike? Opo. Kasi yung bike ko po, may PVC po yun. Lagi. Steady na yung PVC. Doon po na sinusot yun sa PVC. Kaya natumba ko sa bike. Hindi ko na-balance. Kaya operado ako na nilagyan ng bakal na naman. Bakal po, sir. Nilagyan na naman ng bakal? Opo, sir. Tinulungan pa ako si DC Bentinilla po. Siya Ano? DC Bentinilla po. Lumapit po ako sa good member po namin, sir. Kasi pag di daw po, opera, pabubulok po. Pag hindi operahan. Puputol po daw. Napuputo na Kaya naman. ginawa ko ng paraan. Humingi pa ako ng tulong. Kay good member. Nilagay po kami sa private hospital. 174,000 po yung bill namin. Huwag kayong pupunta sa private hospital. Sila po nagpapunta, sir. Sila? Willing po silang ano po. Ano nangyari?
Okay naman po, binayad lang po. Lahat naman po. So okay na. Opo. Sir. May check up ako, wala akong pa-check up na naman. Ganito na sabi ko. Kaya mo na sabi ko, huwag na natin pa-check up. Bahala ng Panginoon sa'yo, sabi ko. Bakit? Ba't di mo ipapacheck up? Baka magkakasakit ulit lalo. Wala na po kami, sir eh. Tulad ngayon, di pa kami nagaluto. Umasi yung mga anak ko. Ilan ba anak mo, te? Papat po. Ilang taon na yung panganay? 14. Paano kayo ngayon nabubuhay? Anong hanap buhay? Minsan pupunta po sa sabungan po, doon po na humingi ng tulong. Humingi ka ng tulong saan? Dahil sa sabungan po. Ay, sa sabungan. Opo. Tapos si nanay, ano naman ng... Nagkikilabasan lang po ako, sir. 300 po, pagkakasahin ko na po yun, sir, para may makain lang sa isang linggo, 300 pesos. Baon ng anak ko, pambigay ng bigas namin, ulam. Pinagkakasya ko po, sir. Mag-iingat ka na, kuya. Parang lapitin ka ng disgrasya. Tingnan mo, naputulan ka na. Tapos ganyan na naman nangyari sa paa mo. Ingatan mo yung sarili mo, no? Opo. Mag-iingat ka kasi paano pag naputol na naman yung paa mo? Kaya nagpapasalam po kaya asawa ko na. Hindi ako yung kahit ganito po. Ang magulang nyo, mga kapatid nyo. Wala po, mahirap din po sila, sir. Yung yung pinagtrabahuan mo, kuya, na yung construction, di ka natulungan? Minsan pumunta ko doon, binibigyan ako doon. Madalang lang. Bigyan ng 200, sir, ganun. Pabili ng bigas. Company ba yon? Hindi po, sa labas lang po. Parang sa bahay lang yon. Hindi company. Opo. Isa na po tulad kami na kurente sa gawa ng walang pambayad, sir. 1 week po kami walang kurente. Magpalimos po ako sa mga kapitbahay para may yung mga anak ko. Mainit-init po noon, April noon. Maghanap ka ng trabaho, ate? Minsan po, sir, yung anak ko, sir, kasama ko po siya, nagkikilabada din. Yung 4 na taon, kasama ko po siya. Para may makain lang sila. Kaya di ako kumain, basta po kakain yung mga anak ko. Kaya gutom na ako, tinitis ko. Kaming dalawa, kape lang. Kape lang ang kinakain niyo. Papayat kayo niyan pag kape lang. Pag may tira silang mga anak ko, yung ang kakainin namin. Kakainin namin, hatiin namin dalawa. Nakapag-aral pa ba yung mga anak niyo? Opo, elementary po, sir. Nung isa po, yung pangalan namin, Nag-stop na po. Instagram. Papasok po sila, hindi po sila nag-aamusal. Ay, bakit hindi mag-almusal? Walang makain, sir. Tapos na po yung 300 na pinaglaban ko, sir. Araw-araw 300. Sa isang linggo, sir, 300. Ay. Minsan wala akong labada. Kaya hirap na hirap pa ako. Kaya pumupunta yung asawa ko sa Bunangan ko. Ng tulong. Kahit 300, masaya na po kami. Yung 300 na paglalaba isang linggo, hindi kasya yun. Di maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Kung maliit ang sweldo dun sa isang linggo paglalaba, maliit yun. Kaya yung 300 sa isang araw na paglalaba, kulang eh. Tapos isang linggo pa. Hindi, parang hindi ako naniniwala doon. Na mag-isang linggo kang maglalaba, 300 lang? Po, sir, yung purpose ko po. Bukod doon sa 4 piece. Kaya nga, hindi. Yung sabi mo kasi sa paglalaba, ang sweldo mo, 300 sa isang linggo. Opo, 300 lang. Kung minsan, walang labada kasi nag-i-strike sa lang po ako. Kaya nga, sabi ko, kung ang pasweldo sa iyo is 300 lang sa isang linggo, maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Hindi ko po. May iwan-iwanan yung anak ko na 4 na taon po, sir. Hindi, magbantay si tatay. Diba? Para magkaroon ng trabaho, diskarte. Sir. Kasi kung magtitiis ka sa 300 isang linggo, isang araw lang, kulang yun. Dati ako siya nagtitinda po ng balot din. Nung natin siguro ako,
Hindi ko na makapunto pa. O, kaya mag-iingat ka na kasi pag madisgrasya ka na naman, mahirap pag hindi ka na makalakad, no? Opo. Wala kayong bigas. Risky. Hindi pa kami nakaluto. Ha? Hindi pa kami Hindi pa nakaluto. kayo nakaluto. Anong oras na? Alas 12 na. Galing ako sa school. Hindi ko po yung mga tayo. Boss? Pahingin bigas. Yes sir, meron. Binigyan po kami ng ulam ng sabi ko. Anong binigay na ulam? Bibigyan ako ng ulam. Pagkatulad ko kasi ng pagkakasyahin namin yan. Ano yan? Dito, Tio Pereski, salamat. Sige ka na. Sabaw ata binigay. Ha? Sabaw po. Sabaw na, nilaga. Opo. At least may nagbibigay, no? Kaya nagpasalamat ako sa pinsan ko na wala kaming kapera-pera. Yan, pang ulam na namin yan. Minsan binibigyan kami ganyan. Luto ng kanin, bibigay sa amin. Laban lang. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Ganon talaga ang buhay. Ano lang, samahan lang natin ng diskarte, no? Tapos dasal. Opo. Kailangan mag-usap kayo mag-asawa. Sacrifice. Total si tatay hindi makapagtrabaho. Siya muna magbantay sa mga anak. Total 4 na taon naman. Hindi na baby, di ba? Tapos si nanay ang magtrabaho. Maghanap ng trabaho. Hirap na ba po ako mag-anak? Wala po kasunod akong tinapos hanggang sa, lang po ako sa bahay. Katulong po sa bahay. Makatulong. Pero ate, kahit sabihin natin katulong, magkano na ang sweldo ng katulong ngayon? Kaya, yung sinasabi mong 300 ang bayad sa'yo sa paglalaba, hindi ako convincing doon. Kung ganun ang bayad sa'yo, maghanap ka ng ibang trabaho. Ha? Kasi sa pagkakatulong nun, kasambahay, sigurado ang sweldo mo doon, kinsinas katapusan. Naghahanap po kasi ako sa pansamantalang po yun na nakikipalabata po ako para may magayon pa sila. Namamasukan ako, maghahanap lang po ako kaya nakikilabata po ako. O sige. Sabi mo wala kayong ulam, bigay ako ng ano ha? Ate, may 5,000 ako. Sana makatulong sa inyo. Malaking bagay na po to, sir. Maraming po, sa sir. lagi pang May pambili ako ng pandagdag sa school supply ng anak ko kasi kulang pa po. Salamat po, sir. Sige, salamat. Sana makarecover kayo. Tay, anong naramdaman mo nung nakuryente ka tapos paggising mo, ano yan, nangyari sa iyo yun? Anong naramdaman mo? naramdaman ko na wala ako ng safety. Yung naputol ng kamay ko, iisipin ko na gusto kong bumawa, hindi ko na mawakan. Kasabi ng asawa ko, pagsubok lang yung asawa, sabi niya sa akin, huwag kang mawawalang pag-asa. Anong nasa isip mo ngayon? Napapasalamat ko sa asawa ko sa kahit maligo ako siya magpapaligo sa akin. Kahit paligo. Pati Hindi pagsisiyar ko po. Pag nagsisiyar po. Pati pag-CCR, tinutulungan, ikaw ang gumagapay. Pag-share na ako, tatawag ako sa kanya, isigaw ako. Papaigib dito. Iniigib din ng tubig. Po niya sa puso po kasi wala po kaming lawasa. Ganyan lang. Masaya na ako sa puso kaysa magbayad ko pa ng lawasa. Wala kaming pera. Kain ko na lang yung pambili ng lawasa. Ano pangalan mo na yun? Evangeline Fernandez. Evangeline. Nana Evangeline, kaano kahirap yung ganyang sitwasyon? Sa relasyon namin sa talagang mahirap po. Na halos ikaw lahat gumagawa? Tinitiis ko parang sakop po nila yung mga anak ko asawa. May tagwid ko lang sila po sir. Sa pang-araw-araw. Mabuti may bahay kayo dito. Opo, biyay ng nanay ko. Bahay ng nanay mo. Opo. Saan kayo natutulog? Sa taas. Sa taas. Doon dito sa baba sila.
Yung magulang nyo dito sa baba. Siksikan po sila ng anak ko, katabi po na lang ng anak ko. Dalawa, tas yung dalawa sa taas. Kasi hindi po kasya. Nalilikot po sila eh. Sige, basta laban lang. Lagi lang kayo magpipray, ha? Oo. Huwag lang mawala ng pag-asa. Kumagapit po ako sa itaas. Sana gabayan kami lagi. At mabang buhay ko para maano ko po yung mga pamilya ko. Dasal ko lagi. Evangeline, naka-video tayo. I-upload namin ito. Mapapanood ng mga kababayan natin. Baka may gusto kang sabihin or may panawagan ka. Baka may tumulong sa inyo. Una po sa lahat, maraming salamat po at nakapunta po kayo dito, Sir Daddy Frankie. Nananawagan po ako sa lahat ng mapapanood ng lahat po ng vlogger. Sana po mapuntahan niyo ang aking asawa at makita ang aking pamumuhay araw-araw. Nahihirapan na po ako. Itis ko po lang. Mahirap po ganito ako lahat. Minsan nga, di na po kahit tinitis ko po ang gutom ko. Parang may makain lang ng anak ko. Nahiya na po ako humingi sa kapitbahay. Nananawagan po ako kay Ma'am Grace Tintin. Sana po makita mo po itong video ng asawa ko. Sana mapagbigyan niyo po sana kahit pangbigas lang. Sapat po sa akin yun. Hindi ko po hinagad ang marangyang pamumuhay. Masaya na po ako. Pangbigas lang po. Salamat po. Si tatay naman, tay. Ikaw naman po. Baka may panawagan ka po, makapanood ng videos niyo. Baka may makapag-abot ng tulong sa'yo. Masasabi ko lang po na masasalamat ako si Daddy Frankie na nakapunta sila dito. Nang suporta sila na nagbibigay sa kanila ng ganitong hirap ng bihay na tinutulungan. Maraming salamat po, Daddy Frankie, na napunta niyo po ako. Yun lang po. Sige ha, makatatag lang kayo. Nay, saludo ako sa'yo kasi sa hirap ng buhay, hindi mo pinabayaan yung asawa mo. Wala naman po yan kahit ganyan po. Nagsupaan po kami. Walang tuwalayan kahit sa pangalawang buhay po, sir. Tama yan. Laban lang, ha? Opo, sir. Pagsubok na lang talaga yan. Hindi porkit ganyan na nangyari sa asawa mo, ay wala nang magandang future. Hindi. Talagang sinusubukan lang tayo ni God. Binibigyan tayo ng mga trial sa buhay. No? Sinusubok lang niya po hanggang saan talaga yung tiwala natin kay God. Pero hindi ibig sabihin ay wala na tayong pag-asa. Hindi. Habang may buhay, may pag-asa. Nandyan pa yung mga anak ninyo. So, walang reason para huminto or give up kayo. No? So, minsan kasi talagang ganyan, susubukin talaga tayo ng panahon. Pero may purpose si God kung bakit pinipigay sa atin yung mga ganitong bagay. Hindi lang talaga natin lubos maisip kung bakit. Minsan mapapatanong tayo, pero gaya nga ng sinabi ng ating Panginoon, gaya nga ng laging sinasabi, si God lang ang nakakaalam ng lahat. Alam niya kung ano yung nakakabuti sa atin. So, ibig sabihin, may mas magandang purpose pa siya sa atin, no? Kaya, tuloy lang, laban lang. At sana nakatulong si Daddy Frankie sa inyo sa araw na. Tulong na po sa akin yan, sir. Malaking tulong na po yan, sir. Kasi mga kababayan, inabutan ko sila dito na wala pang pangsaing, di pa sila nakapagsaing. At sakto, buti na lang may mga bigas pa tayong dala, no? Sa mga kababayan, mga kabarangay, sa mga kapanood ng bidyong ito, maglalambing po si Daddy Frankie na i-share po natin para mas makatulong pa tayo sa pamilya ni Nanay Evangeline.
At sa mga may mabubuting kalooban dyan mga kababayan, sa gustong magpaabot ng tulong sa kanila, mag-reach out lang po kayo kay Daddy Frankie at para makabalik kami kaagad sa pamilyang ito. Once again po mga kababayan, maraming salamat po sa lahat ng nanonood. Ganon din sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa, mga kababayan nating OFW. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kababayan. Thank you po. Salamat na, alis na po kami. Ingat po kayo. Maraming salamat po. Sige. Thank you. Ingat kayo. Salamat. May saing na po ako. May isasaing ka na. O sige, magsaing ka na. Saing na. Abe, kunin mo yung kardero. Hindi pa kasi kami nakalutos eh. Pumitin mo na lang yung plastic. Nahigpit na. Ginawa mo po eksperimento si Daddy Frankie na pumunta dito. Ikaw nga ang tunay na Panginoon ko. Sige, laban lang. Kaya natin yan, ha? Opo, sir. Laban lang. Kamawala ng pag-asa. Sige. Ingatan niyo yung bigas na yan. Makakatulong yan. Sana makabalik pa ako para makapagdala pa ulit ng bigas kahit papaano. No? Thank you so much po. Salamat. God bless po. Ingat po kayo, sir. Oo. Salamat po.